Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga bidang karakter na sina Gab and Max. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ako si Gab. Bilang abogado, lagi kong iniisip na ang batas ang solusyon sa lahat ng problema. Sanay akong kontrolado ang bawat sitwasyon, organisado ang lahat, at may paliwanag sa bawat nangyayari. Hanggang sa isang umaga ay nalita ko at napilitan akong sumakay sa tricycle ng isang babaeng hindi marunong sumunod sa plano. Akala ko, isa lang siyang ordinaryong tricycle driver na makakalimutan ko rin kinabukasan. Hindi ko alam na siya pala ang taong babaliktad sa buong buhay ko. Nagmamadaling lumabas ng kondo si Gav Villanueva na parang may hinahabol habang paulit-ulit na sinisilip ang oras sa kanyang relo. 8:00 dapat nasa korte na siya para sa unang pagdinig. Ay naku, late na naman ako. Napabuntong hininga siya at halos tumakbo na papunta sa kalsada. Hindi pa siya nakakalayo. Nakita na niya agad ang mahabang pila ng mga taong naghihintay ng masasakyan jeep. Napapikit siya na mariin. Sinilip ulit niya ang oras tapos dumiretso na lang sa terminal ng tricycle. Pagdating niya doon, halos lahat ng driver ay may sakay na. Sunod-sunod ang pagtanggi sa kanya hanggang sa may malakas sa boses sumigaw. Hoy, attorney! Dito ka! Napalingon si Gab. Isang babae ang nakaupo sa pwesto ng driver ng pulang tricycle. Nakakupas sa jacket, lumang maong at rubber shoes. Nakatali lang ang magulo at mahaba nitong buhok, habang nakapatong ang siko nito sa manibela. Ngumunguya pa ito ng chewing gum. Ikaw ba yung bakante? Tanong niya. Sumimangot pa ito ng kaunti tapos ngumisi. Kung gusto mo makarating bago mag-lunch, oo. Kung gusto mo namang maglakad-lakad at magpaaraw, edi wag. Napatingin ang ibang driver sa kanila, tapos nagkatinginan pa sila. May isa pa talagang tumawa na malakas. Nako, attorney, siya na lang natitira, huwag ka na maghanap pa. Sigaw ng isa. Mas mabilis pa yan kaysa sa ambulansya, promise. Dagdag pa ng isa. Ay, basta huwag ka lang kabahan, okay ka na. Asar pa ng isa habang tumatawa. Tinitigan muna ni Gab yung tricycle. Tapos yung babae, tapos yung tricycle ulit. License ka ba? Tanong niya ng seryoso. Napangisi lang lalo yung babae. Ay nako, nakakainis talagang marinig ang tanong na yan. Lalong napangiwi si Gab. Tinatanong lang naman kita kung may lisensya kang magmaneho. Baka naman basta-basta ka lang nagpapasakay dyan. Bigla itong humugot ng ID mula sa bulsa at tinapat mismo sa mukha ni Gab. Oh, heto. Satisfied ka na ba, attorney? Mukhang totoo naman ang selyo. Hindi to lisensya para magloko ng pasahero, di ba? Binawi agad ni Max ang ID at sinuksok sa chest bag nito. Siyempre naman legit to, no? Tinuro ni Gab ang sticker sa harap ng tricycle. Tungkol naman dito, mabilis pero buhay pa rin pagdating. Ano naman yung ibig sabihin yan? Diskarte lang yan sa negosyo, sir. Para buhay pa sila pagdating sa mga destinasyon nila. Narinig ulit ng ibang driver ang sinabi nito kaya lalo silang nagtawanan. Diskarte daw, sus! Sigaw ng isa. Mas bagay pa yata. Mabilis tapos bahala na si Lord. Asar pa ng isa. Hoy, bawal manira ng kabuhayan dyan ah. Napabuntong hininga na lang si Gab. Wala na talaga siyang magagawa. Wala na ba talaga ako ibang mapapagsakyan? Sabay-sabay silang umiling. Napapikit si Gab. Bahala na. Basta makarating lang siya, kahit ano pang mangyari at hindi siya magiging late. Bago pa man siya makaupo na maayos, biglang nagsalita si Max. Isabit mo yung seatbelt mo. Napalingon agad si Gab sa pwesto ng babae. Ha? May seatbelt bang tricycle? Wala. Bakit sinabi na isabit ko yung seatbelt? Tinitignan ko lang kung masunurin ka. Kulang ka kasi sa disiplina eh. Napapikit si Gab na mariin. Di nakakatawa yan, alam mo ba? Ako, natawa naman. Ibig sabihin nakakatawa. Umikot na lang ang mga mata ni Gab. Sige na, umalis na tayo. Late na ako. Wow! Napalingon siya ulit.
Ano na naman? Ikaw yata yung kauna-unahang abogado na wala man lang good morning sa driver. Ang sungit mo naman, sir. May 3 hearing akong hahabulin ngayon. Wala akong oras maging mabait eh. Kaya pala mukhang sasabog na yung mukha mo sa inis. Oh, tara na ba o maghihintay pa tayo ng pasahod? Kalma ka lang dyan, attorney. Ako bahala sa'yo. Bigla nitong pinandar ang makina at umusad na. Sa una, maayos naman. Ngunit biglang kumabig pa kaliwa si Max na mabilis. Oy, ano ba yan? Sigaw ni Gab na muntik na matumba. Shortcut lang to, huwag ka maingay. Shortcut saan? Dito ba talagang daan? Oo naman oh. Mas kinakabahan ako kapag sinasabi mong huwag kabahan eh. Ibig sabihin may dapat akong katakutan. Gumitilan si Max na nakakaloko. Pumasok sila sa makikitid na eskanita. Isang kamay lang niyang hawak sa manibela. Yung isa pa'y nakasandal sa bintana habang nakatingin lang sa labas. Napakapit na mahigpit si Gab sa bakal sa gilid. Pwede bang dahan-dahan lang? Baka tayo pa yung maging balita sa TV mamaya eh. Masyado nang slow ang pagpapatakbo ko, attorney. Slow na to para sa'yo? Oo naman oh. Kung gusto mo na mabilis, ipapakita ko sa'yo. Napalunok si Gab. Anong tawag mo naman sa ginagawa mo ngayon kundi mabilis? Hindi na sumagot si Max. Sa halip, bigla niyang inunahan ang isa pang tricycle sa masikip na kalsada. Hoy Max! Kasya tayo, tiwala lang! Hindi kasya yan, baka mabunggo tayo! Kasya nga sabi eh! Halos mapapikit na lang ng tuluyan si Gab sa takot. Pagkalampas sila, napabugay siya ng hangin na parang nabunutan ng tinig. Ay, grabe ka talaga, delikado yun ah! Walang anuman po, attorney. Di pa sa salamat yun, sumpat pa nga eh. Maya-maya ay may nadaanan silang traffic enforcer. Biglang bumagal ng sobra ang takbo ni Max na parang naglalakad na lang. Napansin yun ni Gab. Bakit bigla kang naging mabait? Takot ka ba sa kanila? Nakatingin kasi siya eh. Baka naman hulihin pa ako. Kanina nung wala parang nakikipagkarera ka pa. Nasa kabilang lane lang sila nun eh. Hindi nila ako nakikita. Napatingin si Gab sa dalaga na matalim. May record ka ba o may nilalabag kang batas kaya ganyan ka umasta? Wala pa naman. Wala pa? Positive thinking lang dapat, attorney. Huwag ka masyadong negatibo. Napahawak na lang si Gab sa sentido niya. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa sa babaeng ito. Ilan saglit pa, nang wala na nakatingin na pulis. Pumilis ulit ang takbo nila. May jeep na huminto sa harapan nila para magbaba ng pasahero. Sa halip na maghintay, lumiko na naman agad si Max sa gilid. Sandali lang, saan ka pupunta? Shortcut ulit. Parang lahat na lang ng daan shortcut sa'yo ah. Mas gusto mo bang maipit tayo sa traffic? Kasi kung oo, babalik tayo dun. Napabuntong hininga na lang ulit si Gab. Ay, hindi. Di ayos lang pala yun. Paglabas sila ng eskanita, nasa pangunahing kalsada na agad sila. Sinilip ni Gab ang oras, nanlaki ang mga mata niya. Grabe, ang bilis mo naman pala talaga. Sabi ko naman sa'yo sulit ang bayad mo. Pero, hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang kumabig ulit pakaliwa si Max. Ano ba? May lubak sa daan, umiiwas lang ako. Pwede naman dahan-dahan lang duman eh. Yun na nga yung pag-iwas eh. Ang dami mo reklamo. Napailing na lang siya, tumahimik na. Wala na rin naman siya magagawa. Maya-maya pa'y huminto na sila sa tapat ng Hall of Justice. Tinignan ni Gab ang gusali, tapos ang kanyang relo. 2 minuto pa bago mag-alas 8. Umabot talaga tayo. Sinabi ko naman sa'yo magaling lang talaga ako. Bumaba na siya ng tahimik at inabot ang bayad. Akala niya'y tapos na kaso nagsalita ulit si Max. Attorney, dagdagan mo pa ng 20. Napakunot-noo si Gab. Ha? Bakit naman? Rush fee to Nagmadali kasi ako para sa'yo. May rush fee bang tricycle? Wala namang ganun Sa iba wala, sa akin meron. Saan nakasulat yung patakaran na yan? Nasa puso ko at nasa serbisyo ko. Napabuntong hininga si Gab. Ay, alam mo, wala namang batas na nagpapahintulot dyan Wala ring batas sa bawal. Sa huli, napailing na lang si Gab at naglabas ng 20 pesos dagdag. Inaabuso mo talaga ako. Hindi naman tinulungan lang kitang hindi mapagalitan o matanggal sa trabaho. Pasalamat mo na nga yun Bukas hindi na ako sasakay sa'yo. Maghahanap ako ng iba. Sigurado ka? Oo naman matutulog na ako na maaga para hindi na malate.
Sige, bahala ka sa buhay mo. Tinignan ni Gab ang papalayong tricycle. May kung anong inis na nararamdaman siya pero parang iba rin. At sa hindi niya malaman na dahilan, napangiti na lang din siya ng bahagya. Ay, ang kulit talaga ng babaeng yun. Umiling siya at naglakad na papasok sa gusali. Pero kinabukasan ay muli na naman siyang malilate. At sa buong terminal, iisa lang ang makikitang driver na sapat ang kapal na mukha para asarin siya araw-araw. Lumipas ang ilang linggo at parang naging parte na mismo ng pang-araw-araw na gawain ni Gab ang ganitong eksena. Nagmamadaling lumabas ng kondo, bitbit ang kanilang briefcase at walang tigil ang silip sa relo habang mabilis ang lakad. Attorney, late ka na naman! Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino yun. Boses pa lang, kilalang kilala na niya. Bakit parang masala mo pang oras at schedule ko kaysa sa akin? Reklamo niya at mabilis na sumakay sa loob ng tricycle. Kasi naman, predictable ka masyado. Sagot ni Max at inaayos sa manibela. At paano mo nahulaan? 7:30, lalabas ka dyan na parang hinahabol ang demonyo. 7:35, iikot ka dyan sa kanto. Tapos, maghahanap na masasakyan. Tapos, kapag 7:40, heto ka na naman, sasakay sa tricycle ko. Paulit-ulit lang, walang pagbabago. Napabuntong hininga na lang si Gab at umiling. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako sa'yo, nakakainis lang talaga. Gumisi lang si Max sabay kindat. Anong sagot ko? Pareho. Depende lang sa mood mo kung alin ang mararamdaman mo. Habang tumatagal na lagi silang magkasama, hindi na niya namamalayan na sa tuwing nagmamadali siya o kailangang makarating agad, si Max na talaga ang una at hinahanap niya sa terminal. Hanggang sa dumating ang isang umaga. Pagdating niya doon, walang pamilyar na pulang tricycle. Wala rin na maingay at mapangasar na driver na laging sumasalubong sa kanya. Lumapit siya sa ibang mga driver na nakatambay. Oy, nasan si Max? Wala ba siya ngayon? Nagkatinginan silang lahat sabay ngisi. Oh, ayan na. Hinahanap na nga eh. Asar ng isa. Hindi may hearing lang ako at kailangan ko na makalis agad. Depensa ni Gab. Medyo namumula pa yata ang tenga. Ganon din naman kasi sinasabi mo ng mga umiibig eh. Lagi may dahilan. Dagdag pa ng isa sabay tawa na malakas. Kuya naman huwag kayong ganyan. Babala ni Gab pero hindi naman siya makatingin ng diretsyo. Tumawa lang sila lalo. Bumili lang ng pandesal sa kanto. Parang may laman naman yung kanyang sikmura. At halos kasabay na sinabi nila ang pagdating ng pulang tricycle na huminto mismo sa harapan niya. Hoy, attorney! Nandito ka na pala. Miss mo agad ako, no? Sigaw ni Max habang nakangisi. Hindi, no? Ikaw lang kasi yung laging available at mabilis magmaneho. Pagdadahilan ni Gab. Sinungaling. Mabilis sa banat ni Max. Praktikal lang naman ako. Mas masakit pa yata marinig yung praktikal kaysa sabihin mo, hinahanap-hanap mo ko eh. Pwede ba? Tara na, late na talaga ako. Sambit ni Gab para tapusin ang usapan. Kaya na naman tayo sa late na linya. Araw-araw na lang yan. Bulong ni Max pero pinaandar na rin naman ang makina. Habang umaandar sila at lumalayo sa terminal, biglang may inabot si Max na maliit na supot. Heto, tinanggap yun ni Gab ng may pagtataka. Ano naman to? Pandesal, mainit pa yan galing lang sa kanto. Bakit mo ko binibigyan nito? Kasi napapansin ko, lagi ka na lang umaalis sa bahay na hindi nag-aalmusal. Akala ko ba abogado ka? Dapat matalino ka. Pero sa tiyan mo kulang ka sa atupag eh. Napatingin na maigal si Gab sa dalaga. Paano mo naman nalaman na wala laman ng tiyan ko? Kada umaga, ikaw lang yung pasaherong laging kumakalaman sikmura. Rinig ko hanggang sa makina ng tricycle ko eh. Grabe, parang kulugan tunog. Sagot ni Max na parang seryoso pero nagpigil lang ng tawa. Napailing na lang si Gab at napapangiti ng kusa. Talaga ba? Rinig na rinig talaga? Oo nga. Minsan nga akala ko may nakatagong pusa sa ilalim ng upuan. Yung pala, tiyan mo lang pala yun. Umiling na lang si Gab ulit bago kumuha ng isa at kagatin yun. Salamat Himala. Gulat na sambit ni Max. Bakit naman himala? Marunong ka palang magpasalamat eh. Akala ko puro reklamo lang alam mo sabihin. Excuse me? Siyempre naman marunong ako no? Depensa ni Gab. Talaga ba? Sige nga, ulitin mo nga yung salamat na yan.
Salamat. Parang binabasa mo lang yung articles of the Constitution. Formal at walang damdamin. Asar pa nito. Natawa na lang ng malakas si Gab. Tama na nga yan. Baka mailuwa ko pa tong kinakain ko eh. Isang hapon naman, malakas ang buhos ng ulan. Basang lahat at halos walang gustong sumakay o lumabas ng bahay. Nakaparada lang si Max sa gilid habang humihigop ng mainit na kape para may panlaban sa lamig. Tahimik lang siya doon nang biglang may humintong itim na kotse sa tapat ng puwesto niya. Bumaba mula roon si Gab. May payong ang hawak at mabilis na lumapit sa kanya. Hindi ka pa uwi? Gabi na malakas ang ulan. Tanong ni Gab habang pinupunasan ng kaunting tubig sa balikat. Kailangan ko pang kumita eh. Hindi naman titigil ang buhay dahil lang sa umuulan. Sagot ni Max habang nilalagyan ulit ng asukal ang kape. 3 oras ka nang nakatambay dyan, wala ka pang pasahero. Paano mo naman nalaman na hindi ka naman dito nakatambay? Mula dyan sa kabilang cafe, nakikita kita. Nakatambay lang ako habang naghihintay na humupang ulan. Sagot ni Gab. Napatas ang kilay ni Max sabay ngisi. Aba, inistok mo ba ako? Nagkataon lang no, nasa kalsada lang naman kasi ang pwesto mo eh. Depensa ni Gab. Sige, maniwala ako sa'yo. Asar pa rin ni Max. Inabot ni Gab ang isang maliit na paper bag. Ito, para sa'yo. Ano naman to? Takan tanong ni Max pero inaabot naman yun. Tinapay, binili ko lang kanina. Libre ba to? Wala bang kapalit? Libre lang yan, kumain ka na. Tinitigan lang siya ni Max sa matagal na parang binabasang nasa isip niya. Attorney, bakit? Nilalandi mo ba ako? O baka naman, may gusto kang hingin sa akin? Ano? Ano naman nilalandi ang sinasabi mo dyan? Nagbibigay kasi ng pagkain. Nagtatanong kung uuwi na ako. Parang may ibang ibig sabihin eh. Paliwanag ni Max. Concern lang ako, wala nang iba. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sagot ni Gab sabay iwas ang tingin. Aba, akala ko kasi reklamador ka lang palagit seryoso. Mabait ka rin naman pala eh. Bulong ni Max habang binubuksan ang binigay nito. Ngumiti si Gab. Ni siya mismo ay hindi na niya maipaliwanag kung bakit magandang loob niya sa babaeng ito at bakit parang komportable siyang kausap ito kahit laging nagbabangayan sila. Matao ang terminal ng umagang yun. Hindi dahil rush hour o dagsa mga pasahero, kundi dahil may nagtatakbuhan at nagsisigawan sa gitna ng lugar. Pagdating ni Gab, agad siyang sumiksik sa makapal na kumpol ng mga tao. Huminto siya na makita ang buong pangyayari. Nakahandusay sa sementadong kalsada si Mang Tony. Dumurugo noon ito matapos bumagsak at tumama ng malakas sa gilid ng kanal. Sa tabi naman niya ay si Ate Lina, umiiyak habang mahigpit na yakap ang namamagang braso. Ilang metro lang ang layo. Hawak na mahigpit ni Max ang kuwelyo ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo. Gusot ng damit ito at may bahid ng dugo sa gilid ng labi. Ano ba nangyari dito? Agad na tanong ni Gab nang makalapit. Attorney! Hinihingal na sigaw ni Mang Cardi. Kanina pa lasing ang lalaking yan. Una binangga niyang tricycle ni Boyet gamit ang kotse niya. Pagbaba, hinipuan naman niya si Ate Lina. Hindi pa doon natatapos. Nung sinaway siya ni Mang Tony, itinulak niya na malakas. Tignan mo, bagsak matanda. Sabat ng isa pang driver. Napalingon si Gab kay Mang Tony. Pilit pa itong bumabangon pero halos hindi maigalaw ang kaliwang binti. Ambulansya. Kailangan ko ng tulong. Mahina nitong ungon. Kumunot ang noon ni Gab. Alam niyang hindi na ito simpleng gulo na. Lumingon siya kay Max. Hinayaan ba niyang mangyari to? Tanong niya. Napailing sa Ate Lina habang pinupunasan ng luha. Hindi po. Si Max pa nga unang humarang. Kung hindi siya dumating, baka pati kaming dalawa'y masaktan pa niya. Samantala, pilit namang kumakawala lalaking hawak ni Max. Bitawan mo ako! Alam mo ba kung sino ako? Sigaw nito. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ka alis dito hanggat hindi dumarating ang mga pulis. Bigla itong itinulak na malakas si Max. Napatras ito ng 2 hakbang pero nanatiling nakatayo. Mabilis na sumugod ulit ang lalaki pero sinalubong agad ito ni Max. Nag-agawan sila sa gitna. Sa kalagitnaan ng pagpupumiglas, nadulas sa lalaki sa natapong langis galing sa sirang tricycle.
Nawala nito ng balanse at tumama ng malakas ang likod ng ulo sa konkretong gilid ng kanal. Isang malakas na tunog ang narinig. Tumahimik bigla ang buong terminal. Hindi gumagalaw ang lalaki. Maya-maya, unti-unting dumaloy ang dugo mula sa likod ng ulo nito, pababa sa semento. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa nakita. Lumuhod agad si Gab at mabilis sa kinapa ang pulso ng lalaki. "Buhay pa," sabi niya ng seryoso, pero kitang-kita sa mukha niya na delikadong kalagayan nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ng ambulansya at ang mga pulis. Nang mailagay ang lalaki sa stretcher, biglang may huminto sa labas ng terminal. Isang grupo ng mamahaling sasakyan. Sunod-sunod na bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Kasunod nilang isang babaeng eleganting manamit pero may matatalim na tingin. "Nasaan ang anak ko?" tanong nito. Tumahimik ang buong paligid. Lumapit ang isang pulis para magpaliwanag. "Mama, nagkaroon po ng komprontasyon dito. Nadulas pong anak niyo at natamaan ng ulo." Hindi na ito pinakinggan ng paliwanag. Diretso ito lumapit kay Max at tinitigan siya na masama. "Ikaw ba ang dahilan kung bakit nangyari to?" Nanatiling tahimik si Max. "Tandaan mo ito. Sisiguraduhin kong habang buhay mong pagsisisihan ng araw na hinawakan mong anak ko." Nakaupo lang si Max sa malamig na sahig ng detention cell. Nakasandal sa rehas habang walang imik na nakatingala sa kisame. Pagangat niya ng tingin at makita si Gab na papalapit, pusang gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, attorney, buti napadaan ka rito." Napabuntong hininga ng malalim si Gab. "Ngumingiti ka pa rin, kahit nasa ganitong kalagayan ka." "Bakit? Pangit ba ng ngiti ko? Baka ito na lang yung titira kong lakas dito." Hindi man lamang siya sinagot o sinabayan ni Gab. Huminto ito sa tapat ng selda at matagal siyang tinitigan ng seryoso. "Alam mo ba kung gaano kalakit kabigat ang gulong pinasok mo?" Wala naman akong ibang ginawa kundi gawin ng tama lang." "Tama?" Napabuntong hininga ulit si Gab bago inilabas ang kanyang cellphone at pinakitang nakasulat sa screen. "Del Rosario Air Attack by Tricycle Driver." Naningkit ang mga mata ni Max habang binabasa ito. Grabe naman, parang ako pa yung may kasalanan at nanakit ng walang dahilan. "Hindi pa yan ang pinakamasama. 3 driver nang umatras bilang saksi." "Ha? Paano nangyari yun? Sila mismo yung nakakita at sumigaw dun." "Kanina pala nangyari. Yung isa biglang nagsabing malabo raw ang kanyang paningin kaya hindi sigurado nakita. Yung isa naman ayaw na raw madamay ang pamilya niya at baka mapahamak pa sila. At yung huli naman, bigla na lang nawala at hindi na matagpuan kahit saan." Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Max. Napalitan nito ng pag-alala. "Si Mang Karding, nawala rin siya?" Tumango ng dahan-dahan si Gab. "Pati si Ate Lina, sinabi niyang ayaw na niyang masali sa gulo." Hindi makapaniwalang napailing si Max. "Hindi pwede mangyari to. Imposible. Akala ko, kakampi ko sila at hindi nila ako iiwan." "Hindi ka nila tinalikuran ng kusa. Natatakot lang sila, Max. Sino ba naman ang hindi matatakot sa pangalan ng Del Rosario? At alam mo bang may nakakabit na CCTV sa loob ng terminal?" Bahagyang tumango si Max. "Pero pagdating ng mga pulis para kunin ang kopya, wala nang recording. Napuraw sinabing nasira daw ang sistema." "Paano magiging posible yun? Sinong gagawa niyan?" "Sa ngayon, wala pa akong tiyak na sagot. Pero may isang bagay akong sigurado. Totoo na marami nakasaksi sa totoong nangyari. Pero sa korte, hindi sapat ang dami na nakakita. Kailangang may taong handang tumayo at magpatunay sa harap ng batas. At sa ngayon, wala ni isang handang gawin yun." Para bang may nahulog na mabigat na bato sa dibdib ni Max. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin sa sahig. Hindi niya inakalang ganito kabilis mababago ang takbo ng lahat. Ganito ba talaga sila, kalakas? Kayang baliktarin ang katotohanan ng ganun lang kadali? Mas malakas pa kaysa sa inakala mo. May hawak sila sa maraming bagay dito sa syudad. Napahawak na mahigpit si Max sa bakal na rehas. Tinawagan na rin ng Del Rosario Group ang mayari ng terminal. May ilang pulis na nagmumungkahi ng ilipat ang kaso. May mga taga-media ring naghihintay sa labas na handang ilathala ang maling kwento. At bahagyang natigilan si Gab bago ituloy. Tinawagan na rin nila ang head attorney ng tanggapan namin. Lahat ng ito, dahil sa akin? Dahil sa kanila. Gusto nilang siguraduhin na walang sino mang abogado magtatangka na ipagtanggol ka.
Kaya nga sinasabi ko nun pa, ayokong madamay dito. Delikado to. Masyado ka ng huli para sabihin yan. May desisyon na ako. Napakunot noon ni Max. Ako mismo nga hawak ng kaso mo. Nanlaki ang mga mata ni Max. Akala niya'y nagbibiro lamang ito. Ha? Wag mo naman gawin yan. Baka mawalan ka ng malalaking kliyente dahilan sa akin. Posible. At baka pati ang trabaho mo at kinabukasan may masira din. Posible ding mangyari yon. Eh kung ganoon, bakit mo pa isusugil ang lahat para sa akin? Tinitigan siya ni Gab na matagal bago unti-unting gumuhit ang isang tiyak at matatag na ngiti sa labi. Kasi nung araw na yun sa terminal, may isang tao lang hindi natakot tumayo para ipagtanggol ang mga walang laban. Ngayon naman, ako naman na magiging taong ipaglalaban ka. Kinabukasan agad na naghain si Gab ng petisyon para sa piyansa ni Max. Marin itong tinutulan ng kampo ng mga Del Rosario. Iginiit ng kanilang mga abogado na mapanganib umano ang dalaga at maaari nitong impluensyahan ng mga testigo kapag nakalaya. Ngunit hindi sapat ang kanilang pagtutol upang ipagkait ang karapatan ni Max sa piyansa. Matapos sa maikling pagdinig at matugunan ng lahat ng kinakailangang kondisyon, pinayagan ng hukuma ng pansamantala nitong paglaya habang nagpapatuloy ang pagdinig ng kaso. Hindi ikinatuwa ng pamilya Del Rosario naging pasya. Bago pa man makalabas si Max sa detention facility, kumalat na sa iba't ibang pahayagan at social media ang balitang nakalaya ang babaeng inakusahan ng pananakit sa anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod. Sunod-sunod ding nagsulputan ng mga komentong kumukwestiyon sa pasya ng korte at sa abogado nitong si Gab. Ang piyansay hindi nangangahulugang inosente na si Max. Isa lamang itong pagkakataong may pagtanggol niya ang sarili habang malaya. At iyon mismo ang kailangan nila. Alam ni Gab na sa oras sa magsimula ang paglilitis, hindi na sapat ang paniniwala nilang nasa tama sila. Kailangan nila ng mga ebidensyang kayang tumayo sa harap ng hukuman. Sa opisina naman ni Gab, iba ng tingin na marami sa kanya. Hindi na ito ganong naiintindihan ng mga katrabaho niya. Ayan ka na naman, nasa balita ka na naman. Bunga na isang kasamahan niya habang inaayos sa mga gamit. Para ka na namang pampublikong abogado ng terminal at ng mga driver ah. Dugtong pa ng isa na may halong panghuhusga. Isang tricycle driver lang naman yung pinaglalaban mo, Gab. Sulit ba talaga? Sabi pa ng isa. Tahimik lang siya nag-ayos sa mga dokumento. Hindi sumasagot. Pero daman-daman niya ang bigat ng mga salita nila. Hanggang sa pumasok ang senior partner nila. Seryoso mukha nito at diretsong lakad papunta sa mesa niya. Attorney Villanueva. Tawag nito ng seryoso. Tumayo agad si Gab at tumango bilang paggala. Po, i-withdraw mo ang pagiging abogado mo sa kasong yan. Hindi ko po magagawa yon. Mahinahong sagot ni Gab. Pinili mo na ngayon ng isang kliyente kaysa sa kapakanan ng buong opisina at ng lahat ng kasama mo dito. Pinili ko po kung ano yung tama at nararapat. Napabuntong hininga ang matanda na parang nawala na ng pag-asa na mapapalitan pang isip niya. Hindi ganyan ang takbo ng mundo, Gab. Hindi laging tamang nananalo. Alam ko po, pero hindi ako titigil sa paggawa ng tama. Kapag ipinagpatuloy mo to, huwag ka nang umasa na may suporta ka pa mula sa amin. Sarili mo na lang ang asahan mo. Pagkalabas niya ng opisina at nasa labas na siya ng gusali, sakalang siya napaupo sa gilid ng bangketa. Hindi niya inaasahang ganito kabigat ang magiging kapalit ng pagtindig niya para kay Max. Parang gumuho ang mundo niya sandali. Kinagabihan, nakaupo lang siya ng tahimik sa isang waiting shed at nakatulala lang sa kawanan. Naaabutan siya ni Max na ganoon. May bitbit itong 2 baso ng mainit at taho. Nilapitan siya nito at inabot ang isa. Heto, inumin mo. Mainit pa to. Salamat. Tahimik lamang silang 2 sandali hanggang sa si Max na ang unang bumasag ng katahimikan. Attorney, pwede bang umatras ka na lang? Napatingin agad si Gab sa dalaga. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo kailangang sirain ang pangalan mo, ang karir mo at ang lahat ng meron ka. Dahil lang sa akin, hindi dapat ganitong kalakiang kapalit ito. Hindi naman dahil lang sa'yo kaya ako ito ginagawa. Paliwanag ni Gab. Ano naman? Kasi naniniwala akong inosente ka. Kasi alam kong tamang pinaglalaban natin.
Napayuko lang si Max at pinaglaruan ng hawak na baso. Pero ako, hindi na sigurado kung tama ba na pinaglalaban mo pa ako. Ako, tricycle driver lang. Walang-wala. Galing sa hirap. Sanay na sa maliit na bagay. Max, huwag mong sabihin yan. Magkibang mundo natin. Ulit ni Max na malungkot. Malayong agwat natin. Tingin mo ba mahalaga sa akin ang mga bagay na yan? Ang estado o trabaho? Hindi ngayon. Sigurado ako, hindi ngayon. Sagot ni Max sabay ngumiti na mapait. Pero balang araw, darating ang panahon na magiging mahalaga rin yan. Darating ang araw na magsisisi ka lang na nakilala mo ko. Nanahimik si Gab. Wala siyang maisagot. Alam niyang ganoon ang tingin ng karamihan. Ganoon ang sistema ng lipunan. At masakit isipin na baka dumating nga sa puntong iyon. Lumipas pang ilang araw habang naghahalongkat si Gab ng mga lumang dokumento at kaso sa archive room ng Hall of Justice para maghanap ng kaugnay na batas. May isang makapal at alikabok na folder ang biglang nahulog mula sa mataas na estante. Napakunot-nood siya. Parang pamilyar ang kasong ito. Parang narinig o nabasa na niya dati. Binuksan niya ang folder at sinimulang basahin ang nilalaman. At habang binabasa, ay unti-unting bumabalik ang lahat sa alaala niya. Pauwi na sana siya noon galing sa trabaho nang masaksihan niyang isang lalaking nanununtok ng patalim sa isang matandang tindero sa gilid ng kalsada. Nang subukan niyang tumawag ng pulis at humingi ng tulong, siya naman na napansin at hinabol na lalaki. Naalala pa niya ang takot na naramdaman niya noon at naalala niya rin ang malakas sa sigaw ng isang babae mula sa gilid. "Hoy! Dito ka lang!" Paglingon niya noon ay may isang batang babaeng nakasuot ng kupas na jacket na biglang hinagis ang mabigat na kahon ng gulay papunta sa salarin. Nagulat ang lalaki, natisod at doon na nagkaroon si Gab ng pagkakataong makatakas at makalayo agad. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan, wala na yung babaeng tumulong sa kanya. Hindi man lamang niya nakita na maayos sa mukha nito o nakausap man lang para magpasalamat. Bumalik si Gab sa kasulatan. Sa pahina ng witness statement at nag-iisang pangalan lang ang nakalagay. Anonymous Witness, M. Reyes. Napakunot noo si Gab. Biglang kumabog na mabilis ang dibdib niya. Agad niyang hinanap ang nakalakip na sulat kamay na pahayag. Huminto halos ang paghinga niya habang binabasa ito. Imposible. Hindi pwedeng nagkataon lang to. Bulong niya. Agad niyang hinanap ang nakalagay na tirahan at address ng saksi noon. Parehong-pareho ang barangay at parehong terminal kung saan siya laging sumasakay kay Max ngayon. Bigla siya napatayo at sinara na malakas ang folder. Hindi na niya tinapos ang pagbabasa. Alam na niyan lahat. Agad siyang tumakbo palabas ng gusali at mabilis na nagtungo sa terminal. Naabutan niya si Max doon. Nasa ilalim ng tricycle. Nagpapalit ng gulong at inaayos ang sira habang pawisan at marumi ang kamay. Hingal na hingal siyang huminto sa tapat nito. Hawak ang lumang folder. Napatingala si Max mula sa ginagawa. Nagtataka kung bakit ganoon ang itsura ni Gab. Attorney, bakit parang gulat na gulat ka? May nangyari ba? Hindi agad nakapagsalita si Gab. Hirap pa rin siyang maniwala. Ikaw ba? Napakunot noo lalo si Max. Ha? Ano yung sinasabi mo? Ikaw bang tumulong sa akin noon? Nanahimik si Max. Unti-unting nawala ang ngiti at biro sa mukha nito. Anong tinutukoy mo? 9 na taon na nakalipas. Dito lang din sa lugar na ito. Ikaw ba yung tinutukoy dito? Ikaw ba yung anonymous witness? Napakagatlabi si Max. Ilan segundi siya nakatitig lang kay Gab hanggang sa mahina itong napabuntong hininga at yumuko ulit. Akala ko hindi mo na malalaman o hindi mo na matatandaan pa. Natigilan si Gab. Kaya pala ano? Tanong ni Max na mahina. Kaya pala nung una pa lang tayo nagkita. Parang kilala mo na agad ako. Hindi mo lang talaga ako naalala nun. Pero matagal na kitang kilala, attorney. Bakit hindi ba sinabi nun pa man? Bakit tinago mo? Kasi hindi naman mahalaga yun eh. Tumulong lang ako nun. Tapos na yun. Hindi lang yun basta tulong, Max. Niligtas mo ang buhay ko.
Kung wala ka dun, baka wala na rin ako ngayon dito ha. Dumating ang araw ng pagdinig. Puno hanggang huling upuan ng loob ng korte. Sa isang panig, nandoon ang pamilya ng lalaki ng Del Rosario, kasamang abogadong mukhang mahal ang singil at ilang reporter na handang humuli ng bawat eksena. Mukhang sigurado na silang panalo sila. Sa kabilang panig naman ay 2 tao na. Sumilip si Max sa katabing abogado niya. Seryoso itong inaayos sa mga papel at dokumento na parang walang ibang iniisip. Your Honor, panimula ng abogado ng kampo ng Del Rosario. Malinaw na sinaktan ng akusado ang aking kliyente. Ang pananakit ay hindi maaaring bigyang katwiran. Tumayo si Gab. Kung pahintulutan po ng hukuman, nais kong tawagin ang una naming saksi. Lumapit si Gab sa witness stand. Mr. Del Rosario, sinabi niyo sa inyong sinumpang salaysay na walang nangyaring komprontasyon bago kayo umano'y inatake ni Miss Reyes, tama ba? Opo. Wala rin daw kayong hinawakan o tinulak na sinuman? Wala. Your Honor, nais kong ipresenta ang Exhibit D. Lumapit ang court staff at inabot ang isang USB drive. Agad tumayong abogado ng Del Rosario. Objection, Your Honor. Di namin alam ang ebidensyang yan. Ang kopya ng ebidensya ay naisumite sa kabilang panig 3 araw na nakalipas, alinsunod sa utos ng hukuman. Una niyang ipinakita ang CCTV footage mula sa convenience store sa tapat ng terminal. Isang ebidensyang hindi agad nakuha dahil sa pananakot na naranasan ng may-ari ng tindahan. Ilang araw bago ang pagdinig, matagumpay na nakumbinsi ni Gab ang may-ari ng convenience store na magsalita, matapos itong mabigyan ng proteksyon at legal na katiyakan. Doon lamang niya ibinigay ang nakabackup na CCTV footage na matagal na niyang itinatago dahil sa takot. Sa video, malinaw na nakita kung paano hinaras ng complainant si Ate Lina. Itinulak si Mantoni at si Mr. Del Rosario mismo ang unang nanuntok kay Max bago ito gumanti. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Inilahad din ni Gab sa hukuman ang laboratory report na nagpapatunay na nasa ilalim ng impluwensya ng alak ang complainant nung araw ng insidente. Kasunod dito ay ang mga salaysay ng ilang testigong una nang umatras dahil sa takot. Ngunit kalaunan ay naglakas loob ding magsabi ng totoo matapos mailantad ang mga pagtatangkang impluwensyahan at patahimikin sila. Matapos ng ilang oras ng paglilitis, tumayo ang hukom upang basahin ang naging pasya ng hukuman. Ang kasong isinampalaban kay Maxine Reyes ay ibinabasura. Sabay-sabay na nag-ingay ang mga tao sa loob. Napaluha si Ate Lina habang niyakap ang ibang driver. Nagyakapan sila sa tuwa. Samantalang si Max ay nakatulala lang siya. Panalo tayo? Bulong niya. Napangiti si Gab. Oo. Talaga ba? Panalo talaga tayo? Oo nga, wala ka ng kaso. Walang babalang niyakap siya na mahigpit ni Max. Sobrang higpit na halos hindi na siya makahinga. Napatras pa si Gab sa gulat. Hoy! Panalo tayo! Grabe, panalo tayo! Sigaw ni Max habang nakayaka pa rin. Max, huminga ka naman! Natatawan sabi ni Gab. Sabi ko naman sa'yo magaling ka talaga, attorney! Ilan linggo matapos magwagi sa kaso, bumalik na rin sa normal ang takbo ng buhay nila. Attorney, hawakan mo nga muna to. Iniabot ni Max ang plastic ng suka. Tinanggap naman yun ni Gab. Hindi mo na kailangan ng dahilan, nagdadrive ka naman. Napangiti si Max. Yun din, tsaka abogado ka. Napakunot noon si Gab. Anong kinalaman nun? Ewan, para mas bagay lang sa'yo humawak ng importanteng bagay. Napatingin si Gab sa plastic. Suka to. Binili ko yan, importante yan. Sa terminal naman, tuwing dadaan o sasakay si Gab, halos araw-araw na rin siyang inaasar ng mga kapwa driver ni Max. O attorney, libre na ba sakay mo kay Max? O baka naman ikaw na nagbabayad sa kanya? Sigaw ni Carding habang kumakaway, sabay kindat sa ibang kasama. Kailan naman kayo ikakasal? Imbitado ba kami? Dagdag pa ni Mantoni, sabay tawa ng malakas habang tinuturo silang dalawa. Pwede ba kayong tumigil dyan? Masyado kayong maingay. Reklamo ni Gab habang inaayos ang kuwelyo ng damit. Napalingon agad si Max sa mga kasama niya. Hoy, magsitahimik nga kayo dyan. Masama yung ugali niyo pero pangasar lang alam niyo.
Sigaw ni Max habang kunwari ay namimilog ang mga mata. Pero lalo lang nagtawa na ng lahat dahil alam nilang hindi naman talaga siya galit. Matapos ihatid ni Max si Gab sa tapat ng opisina nito, hindi agad bumaba ang abogado. Nanatili lang siya sa loob ng tricycle at mukhang may gustong sabihin. May sasabihin ako sa'yo. Panimula ni Gab. Ano yung sasabihin mo? Bilisan mo, may pasahero pa akong hinihintay eh. Sagot ni Max. May anniversary party ang law firm namin sa Sabado. Malaki yun. Lahat ng empleyado at kliyente nandun. Di mabuti naman. Enjoy ka lang dyan. Damihan mong kain para sa akin ah. Sagot ni Max nang walang pakialam. Akala niya'y tungkol lang yon sa trabaho nito. Sasama ka. Matatag na sabi ni Gab. Biglang tumigil si Max sa pagmuya ng chewing gum. Parang huminto ang mundo niya sandali. Nanlalaki ang mata niyang nakatingin kay Gab. Ako? Ako? Ini-invite mo? Oo naman. Sino pa bang kasama ko dito? Bakit naman? Ano naman ang gagawin ko doon? Wala naman akong kinalaman sa opisina niyo. Tanong ni Max. Gusto kitang isama. Gusto ko nandun ka. Simpleng sagot ni Gab. Napakamot si Max sa bato at umiwas ang tingin sandali. Attorney, nagbibiro ka ba? Kasi kung oo, hindi nakakatuwa. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Napailing si Max na mariin. Hindi ako pupunta. Wala akong pakialam sa mga party-party na yan oh. Bakit naman? Libre naman ang pagkain eh. Pangumbinsi ni Gab. Yan ang gagawin ko doon. Nakakahiya no. Kakain. Kakausapin mo ako. Mag-enjoy ka lang. Libre ba talagang pagkain? Biglang tanong ni Max. Oo naman. Lahat libre. Sagot agad ni Gab. Teka lang. Meron bang lechon doon? Yung malutong yung balat? Tanong ni Max habang nag-iisip ng malalim. Meron. Sagot ni Gab sabay tango. Seafood, hipon, alimango, pritong isda. Sunod na tanong ni Max. Meron lahat yan. Tapos dessert, yung matatamis, yung cake, yung... Hindi na natapos ni Max ang sasabihin dahil mukhang matutokso na talaga siya. Pero bigla rin siyang umiling at bumalik sa dating ayos. Hindi pa rin ako sasama no, kahit marami pang pagkain. Matigas sa sabi ni Max. Bakit ba? Kanina lang gusto mo na eh. Reklamo ni Gab. Napubuntong hininga si Max at seryosong humarap sa binata. Attorney, alam mo naman kung sino yun nandun eh. Mga abogado, negosyante, mayayaman, mga opisyal. Mga taong maayos ang damit at magagarang kotse. Eddie, ano naman kung sila yun? Tanong ni Gab. Ako naman, tignan mo nga ako. Tricycle driver lang. Marumi minsan, laging nasa kalsada, laging maingay. Tinuro niya ang sarili habang nakakunot ang noo. So, may problema ba doon? Tanong pa rin ni Gab na parang walang pakialam. Baka isipin nila, naligaw lang ako papunta doon. Baka isipin nila, nagkamali lang ako ng pasok ng pinto. Natawa ng mahina si Gab. Hindi naman sila ganyan mag-isip. Kilala naman kita, alam nilang kasama kita. Tapos, baka isipin nila, service lang ako, tagabuhat ng gamit mo eh. Dagdag pa ni Max habang nakanguso. Hindi rin, kaya na mag-isip ng kung ano-ano. Tapos, wala pa akong may susuot. Puro maong at lumang damit lang yung meron ako. Hindi bahagi sa ganung okasyon. Rason pa ni Max. Meron ka na. Mabilis sa sagot ni Gab sabay abot ng isang paper bag na nakatago pala sa likod ng upuan ng kotse niya. Ano naman to? Buksan mo, para sa'yo yan. Dahan-dahang binuksan ni Max ang bag. Nang mailabas niya ang laman, ay nanlaki agad ang mga mata niya at halos matapon pabalik sa loob ang damit. Isang simple ngunit napakaganda at elegante na damit na kulay asul ito. Magandang tabas at halatang mamahalin. Kasama pa doon ang pares ng sapatos na bagay dito. Attorney, anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Max. Advance gift ko sa'yo. Para suotin mo sa Sabado. Simpleng sagot lang ni Gab. Teka lang. Paulit-ulit na tinitingnan ni Max ang presyo na nakadikit pa pala sa tag ng damit. Halos mabitawan niya ulit ito sa gulat. Grabe naman to. Pagkakamahal naman. Parang halos isang buwan ko nang kinikita sa pamamasadang halaga nito ah. Napakamot si Gab sa batok. May discount naman nung binili ko eh. Hindi naman ganun kamahal. Discount san? Sa palasyo? Grabe ka naman, Gab. Huwag mo nang isipin ang presyo. Ang mahalaga para sa iyan. At huwag mo sabing babayaran mo ako. Libre yan. Hindi agad nakasagot si Max. Marahan niyang sinara ulit ang paper bag.
Alam mo, hindi ako sanay magsuot ng ganitong damit eh. Mas komportable ako sa mga t-shirt. Sabi ni Max habang nakayuko. Isubukan mo lang naman. Ang ganda kaya ng kulay na yan sa'yo. Pangungulit pa rin ni Gab. Tumingin si Max kay Gab. Nakita niya ang senseridad sa mga mata nito. Sa huli ay napabuntong hininga na lang siya at umiling. Ay, makulit ka talaga. Ngumiti na malawak si Gab. So, ibig sabihin pupunta ka? Kasi naman, libre ang pagkain eh. Sayang naman kung hindi ko sasamantalahin. Totoo ba yan? Sigurado ka na? Tanong pa ulit ni Gab para makasigurado. At saka ayoko namang masayang tong damit at sapatos na binigay mo no. Nakakahiya naman kung hindi ko gagamitin. Dugtong pa ni Max. Totoo ba talaga? Pangungulit pa rin ni Gab. Ang kulit mo talaga. Sige na, umuwi ka na nga bago magbago pang isip ko. Kinagabihan, nasa simpleng inuupahang bahay si Max. Nasa ibabaw ng kanyang higaan ng damit at sapatos na galing kay Gab. Eksakto naman dumating ang tatlo niyang matalik na kaibigan na laging tumatawag sa kanya kapag gabi na. Aba, ano yung nakalatag dyan? Gulat na tanong ni Nena sabay agaw sa damit. Hoy, ang ganda naman ito. At ang sapatos pa oh. Mamahalin to sigurado. Dagdag naman ni Lita habang hinahaplos ang tela. Kanino to? Saan mo nakuha? Nanalo ka ba sa loto? Tanong ni Celia. Namula ng kaunti si Max at tinaagaw ulit yun sa kanila. Kay attorney to. Sabay-sabay silang tatlo na napasigaw na malakas na parang mga bata. Regalo ba yan? Grabe naman yung regalo, parang pangkasal na ah. Sunod-sunod na sabi nila habang kinikilig-kilig pa. Hindi ganyan yun. Depensa agad ni Max habang kumakaway-kaway gamit ang kamay. Ano naman? Bakit binigay sa'yo? Tanong ni Nena habang nakataas ang kilay. Inibitan lang niya ako sa anniversary party nila sa Sabado. Ito daw yung isusuot ko. Paliwanag ni Max habang nagkakamot sa batok. Tinas palalo ni Lita ang kilay sabay siko kay Celia. Tapos, binilhan ka pa ng magarang damit at magarang sapatos pa? Tapos ikaw, pumayag ka? Sunod-sunod na tanong ni Lita habang nakangisi ng nakakaloko. Oo naman eh. Libre ang pagkain doon eh. Sayang naman kung hindi. Tumahimik silang tatlo sandali. Tinitigil lang nila si Max mula ulo hanggang paa. Sabay-sabay silang humalakhak na malakas pagkatapos. Ano ba kayo? Tigilan niyo ako dyan ah. Reklamo ni Max habang nagpapadyak sa sahig dahil sa hiya. Wala akong gusto sa kanya no. Kaibigan lang yun. Talaga lang ah. Pangasar ni Nena. Oo naman no, wala talaga. Pagmamatigas pa rin ni Max kahit halatang namumula ng buong mukha. Bakit naman ganyan ka nalang mamula? Mainit ba dito? Tanong ni Lita sabay turo sa tenga niya na kulay kamatis na. Agad na tinakpan ni Max sa magkabilang tenga gamit ang mga palad niya. Mainit lang no, mainit lang kaya, tigilan niyo ako. Mainit? Nakatapat naman sa yung electric fan at malakas pang hangin ah. Tanong pa ni Celia sabay tawa. Napahawak na lang si Max sa noon niya. Ay, ewan ko sa inyo. Hindi ko na alam bakit ako pumayag sumama sa kanya eh. Bulong niya sa sarili habang nakahiga na pabalik sa higaan. Ngumisa si Nena sabay tabi sa kanya. Alam namin kung bakit. Hindi niyo alam. Sagot ni Max habang nakatalikod na. Alam namin, Max. Sabay naman ni Lita. Hindi nga. Gate pa rin ni Max. Kasi kapag siya yung nagaya, kapag siya yung nagtanong, hindi ka marunong tumanggi. Hindi mo kayang humindi kapag siya na yun. Malumani na sabi ni Celia habang nakatingin sa likod ng kaibigan. Biglang natahimik si Max. Nanigas siya sa kinahigaan niya. Naalala niya ulit ang seryoso at tapat na mukha ni Gab habang inaabot ang paper bag. Naaalala niya ang boses ito. Wala naman talagang mali siyang pagkakasabi nito. Kaibigan lang naman ang tingin nito sa kanya, di ba? Pero bakit parang hanggang ngayon ay paulit-ulit pa ring tumutunog at umuugat yon sa isip at puso niya. Napailing na lang siya at mabilis na dinampot ang una. Ano ba kayo dyan? Matutulog na nga lang ako. Ingay niyo eh. Sigaw niya habang nakatalukbong na ng kumot. Hindi ka makakatulog. Sabay-sabay nilang sagot. Bakit ba? Tanong ni Max mula sa ilalim ng kumot. Kasi habang nakapikit ka, iisipin mo na naman si attorney. Sabi ni Nena sabay hagikik.
Sabay-sabay silang nagtawanan ulit sa loob ng maliit na kwarto. Dumating na ang gabi ng anniversary party ng opisina. Puno ng ilaw at magagarang damit ang buong lugar. Halos lahat ng empleyado at bisita ay napalingon at napatigil nang pumasok si Gab. Nakasuot ito ng maayos sa suit, pero mas lalo silang napatigil at napatingin nang makitang babaeng kasabay niya. Nakasuot si Max ng dark blue na damit na umakma sa kanyang katawan. Maayos na nakasuklay pabalik ang mahaba niyang buhok na parang nagbibigay diin sa kanyang mga mata. Wala siya makapal na kolorete. Simpleng lipstick lang at maliit na hikaw, pero sapat na yon para maging kakaibang ganda niya. Kitang-kita na hindi siya sanay at komportable dahil panay ang hila niya sa laylayan ng damit at padyak ng paa. Napakamot siya sa batok habang nakayuko ng kaunti. "Attorney," tawag niya na mahina habang nakatingin sa sarili niyang suot. Sagot naman ni Gab na nakatingin sa paligid. "Lumabas ba ako mukhang namamalimos o nanghihingi ng donasyon? Kasi parang lahat nakatingin sa atin eh." Tanong niya ng seryoso. "Hindi naman." Sigurado ka ba? Baka sabihin nilang naligaw lang ako papunta dito." Dagdag pa ni Max. "Sigurado ako." Sagot ni Gab sabay ngiti ng bahagya. "O baka naman isipin nilang service driver lang ako o tagabuhat ng gamit mo." Pangangamba pa rin ni Max. Lumapit ng kaunti si Gab at bumulong. "Sa totoo lang, baka sabihin nilang ikaw ang pinakamagandang bisita ngayong gabi." Natigilan si Max. Nanlaki ang mga mata niya, tinitigan si Gab. "Sinungaling. Wala namang ganyang sinasabi eh." Giit niya, pero ramdam ang pagbilis ang tibok ng puso. "Di ako nagsisinungaling. Ikaw lang hindi nakakapansin." Sagot lang ni Gab. Hindi na nakasagot si Max. Bahagya na siyang namula at naunang pumasok ng kaunti para itago ang ngiti. Pagpasok pa lang nila sa malawak na bulwagan, nagsimula ng pulungan at pagtinginan. Hindi pa man sila nakakalayo, nilapitan na agad si Gab ng mga katrabaho at kaibigan niyang abogado. "Oho, yan na yung ating sikat na abogado," bati ni Carlo habang pumapalak pa. "May +1 ka pala, Gab. Hindi ba sinabi sa amin ah?" Asar naman ni Sandra at nakangising nakatingin kay Max. "Attorney, pakilala mo ba kami sa kasama mo? O sikreto pa ba?" Tanong pa ni Mark sabay kindat sa iba. Napakamot lang si Gab sa bato. Ito nga pala si Max. Siya yung kaibigan na laging sinasabi ko sa inyo." Magandang gabi po sa inyo. Hello po." Biglang sumingit si Carlo. "So, ikaw palang dahilan kung bakit araw-araw nang late at nagmamadali si Attorney Villanueva papasok? Hoy, huwag ka magsalita ng ganyan." Reklamo agad ni Gab sabay siko sa kaibigan. Natawa lang si Max sabay ili. Nako, mali po kayo ng akala. Hindi po ako yung dahilan. Late po talaga siya at mabagal kumilos bago pa man kami magkakilala. Nagtawanan sila lahat ng malakas. "Grabe, attorney. Mukhang tinatrash talk ka naman mismo ng kasama mo ah." Tawa ni Sandra. "Totoo naman kasi sinabi niya eh." Sagot lang ni Gab. Habang kumakain sa isang mesa sa gilid, hindi pa rin mapakali si Max. Panay ang tingin niya sa pagkain at sa paligid. "Attorney," tawag niya ulit habang humihigop ng inumin. Bakit naman? "Pwede bang mag-sharo na lang ako dito sa mesa? Nakakaya naman kung hindi ko ubusin to eh." Bulong ni Max na parang bata. "Max naman." Sagot ni Gab sabay pisel sa gilid ng ilong niya. "Ano naman? Isayang naman ang pagkain eh, mahal siguro to." Depensa ni Max habang nakatingin sa hipon at lechon sa plato. "Nasa 5-star hotel tayo. Nasa party to. Kumain ka lang na maayos. Huwag kang mag-alala." Paliwanag ni Gab. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang senior partner nila na si Attorney Morales, ang matandang laging seryoso at mahigpit. "Attorney Villanueva." Bati nito na mahinahon. Tumayo agad si Gab bilang paggalang. Sir, magandang gabi po." Napalingon na matanda kay Max at tinitigan nito na maigi, mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba si Max? Siya na ba yun?" Tanong ni Attorney Morales. "Opo, sir." Sagot ni Max na magalang. Ngumiti ng bahagya matanda tumango. "Salamat." Napakunot noo silang dalawa ni Gab. "Dahil sa'yo." Dugtong pa ni Attorney Morales habang nakatingin kay Gab. "Bumalik ang dating Gab na kilala namin." Natahimik si Max. "Dati kasi, trabaho lang ang alam niya.
Puro batas, puro kaso, walang ibang inaalala. Seryoso palagit parang walang buhay. Paliwanag ng matanda habang nakangiti. Ngayon, marunong na ulit ngumiti. Salamat dahil binuhay mo ulit siya. Napalingon agad si Max kay Gab. Si Gab naman ay napakamot lang sa ulo at umiwas ng tingin. Sir naman, Tumawa na mahina matanda bago tuluyang umalis at bumalik sa ibang bisita. Nanatili silang dalawa na tahimik sandali. Talaga ba? Gumingiti ka na raw pala ngayon? ano naman, bawal ba? Sagot ni Gab. Feeling ko nga rin, mas madalas ka nang ngumiti nito mga nakaraang buwan eh. Asar ni Max sabay hagalpak ng tawa. Pagkatapos ng programa at mga talumpati, lumabas silang dalawa papunta sa hardin ng hotel para makahinga at makalayo sa ingay. Naglakad sila ng walang imikan ng ilang sandali. Attorney? Sagot ni Gab habang nakatingin sa mga bituin. May itatanong ako. Matagal ko nang gustong itanong. Sabi ni Max. Sige lang, ano yon? Bakit ba talaga ako? Napatingin si Gab sa dalaga. Ha? I mean, bakit ako? Bakit sa lahat ng tao? Ako pa yung napili mong samahan at ipaglaban. Huminto rin si Gab. Tinitigan niya na maigi ang mukha ni Max. Ngumiti siya ng bahagya. Kasi ikaw si Max. At may gusto na ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Max. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Ha? Naiinis ako sa kakulitan mo at sa ingay mo. Kuwento ni Gab habang inaalalang simula. Lagi mo ako sinisita nun eh. Sagot ni Max. Tapos biglang mapapansin ko, hinahanap na pala kita palagi tuwing umaga. Nag-aabang na pala ako sa'yo. Dugtong pa ni Gab. Hindi pa rin makapagsalita si Max. Nakikinig lang siya na mabuti. Kapag wala ka sa terminal, pakiramdam ko may kulang. Parang hindi kumpleto yung araw ko. Sabi ni Gab habang nakatingin sa mga mata nito. Kapag ikaw ang kasama ko, kahit gaano kabigat ang problema o trabaho, parang gumagaan lahat. Nanatili silang tahimik na ilang segundo hanggang sa mahina na natawa si Max. Ano nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Gab. Attorney, ang tagal mong umamin. Natigilan si Gab. Ha? Kasi, bulong ni Max habang nakayuko. May gusto rin ako sa'yo. Matagal na rin. Parang hindi agad na proseso ni Gab ang narinig. Nanlaki lalo ang mata niya. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman, seryoso ako. Sagot ni Max. Kailan pa? Kailan pa nagsimula? Sunod-sunod na tanong ni Gab. Ewan ko, basta parang nandun na yun eh. Bago pang kaso natin sa korte? Oo. Bago pa kita bigyan ng dress at sapatos? Oo. Bago pa kita ipagtanggol at isugal ang pangalan ko? Oo nga, oo. Sagot ni Max habang tumatawa dahil sa dami ng tanong nito. Grabe naman pala. Pero natatakot ako. Biglang seryosong sabi ni Max. Bakit naman? Anong kinatatakutan mo? Tanong ni Gab at hinawakan na marahan ng kamay nito. Magkaiba tayo ng mundo, Gab. Magkaiba tayo ng estado. Baka dumating ang araw na magsisika lang. Bulong ni Max. Lumapit palalo si Gab hanggang sa halos magkatabi na sila. Hindi mahalaga yon. Hindi na yung mahalaga sa akin ngayon. Pariing sabi ni Gab habang hinahaplos ang likod ng kamay ni Max. Totoo ba yan? Tanong ni Max. Napangiti na misteryoso si Gab. May sikreto ako. Ano naman yon? Huwag mo kong takutin ah. Sagot ni Max habang nakataas ang kilay. May kotse ako. Panimula ni Gab. Alam ko naman yan eh. Madalas nga kita nahuhuli na gamitin ang kotse mo. Sagot ni Max na parang simpleng bagay lang yun. Hindi mo alam ang buong kwento. Umiling si Gab. Napatas ang kilay ni Max. Ano bang kwento yan? Nung una tayo nagkita, na mga panahon lagi nagmamadali ako at laging sumasakay sa tricycle mo. Simula ni Gab. Hindi talaga ako dapat nasa terminal. Ha? Bakit naman? Naguguluhan tanong ni Max. Naayos ng kotse ko nun. Wala na dapat akong dahilan para sumakay ng tricycle. Pagkami ni Gab habang napapakamot sa batok. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gulat na tanong ni Max. Sinadya ko lang. Sinadya akong sumakay doon. Sinadya akong hanapin ka. Sandali lang ha. Huwag mo sabihin, ikaw ang kusang lumalapit at sumasakay sa tricycle ko kahit may kotse ka naman pala. Tumangulan si Gab ng dahan-dahan. Oo. Kahit pwede kang magbaneho na mag-isa? Oo.
Malakas na pinalo ni Max ang braso ni Gab gamit ang kanyang kamay. Aray naman! Reklamo ni Gab habang hinihimas ang braso. Manluloko ka? Manluloko ka talaga! Sigaw ni Max habang sunod-sunod na pinapalo ito na mahina. Max naman eh. Masakit! Tawa ni Gab habang umiiwas. Pinagtiyagaan mo lang pala akong asarin araw-araw. Pinagtiyagaan mo akong sabihan ng late at mabagal kumilos kahit sinasadya mo lang. Reklamo ni Max habang namumula mukha. Eh hindi naman ganun yun eh. Depensa ni Gab. Tapos kunwari ka pa nagmamadalit na lilate ka pa. Kunwari pa ikaw yung naiinis. Dagdag pa ni Max habang hindi pa rin tumitigil sa panununtok. Late talaga ako minsan. Totoo naman yun. Natatawan sagot ni Gab. Minsan lang pala. Kadalasan naman sinasadya mo lang. Kasi gusto kitang makita at gusto kitang makausap. Wala ka na magagawa dahil tapos na. Doon na lang din huminto si Max. Tama rin naman ito. 5 taon na lumipas mula nang unang magbangaya ng isang reklamador na abogado at ang makulit na driver sa terminal. Yung panahong puro reklamo lang ang alam ni Gab at puro pangasar naman ang gawain ni Max. At 5 taon ding naging magkasintahan ng dalawa bago tuluyang nagpakasal. Max, bilisan mo naman dyan. Huli na tayo sa usapan. Sigaw ni Gab habang inaayos ang kuwelyo ng kanyang suit. Ikaw kaya dapat maging mabilis. Ang tagal mo magayos eh. Akala mo naman ikaw ang sasali sa karera. Sigaw pabalik ni Max habang naglalakad ng mabilis papunta sa kinaroroonan ng asawa. Hawak ang kanyang bag at sombrero. Ako pa naghihintay sa'yo tapos ako pa yung sisisihin mo. Reklamo ni Gab. Ikaw kasi ang mabagal maglakad. Matanda ka na yata agad, attorney. Asar ni Max sabay siko na mahina sa braso nito. Natawa na lang ang mga empleyado ng Villanueva and Partners Law Office na nakasilip sa bintana habang pinapanood ang mag-asawang nagtatalo sa parking lot. Pamilyar na sila sa ganitong eksena. Attorney, araw-araw na lang ah. Biro ni Sandra habang kumakaway mula sa itaas. Hindi kami nagtatalo, nag-uusap lang kami. Sabay na sagot ang dalawa. Lalong nagtawa na ng lahat sa opisina. Ganoon naman palagi. Alam nilang puno naman ang pagmamahalan ng bawat asara nito. Sa loob ng 5 taon, marami ang nagbago. Si Gab ay hindi na ng simpleng associate lawyer. Isa na siyang ganap at respetadong abogado na may sarili ng law firm. Kilala siya hindi lang dahil sa galing, kundi dahil sa prinsipyong minsan niyang ipinaglaban para kay Max. Samantala ay mas malaki at mas kakaibang pagbabago naman ang nangyari kay Max. Nagsimula ang lahat noon. 1 taon matapos silang maging magkasintahan. May sandayuhan ang nagkataong sumakay sa tricycle niya habang nagbabakasyon sa Pilipinas. Akala lamang nito ay simpleng sakay lang mula sa palengke papunta sa bayan. Pero halos mapakapit ito ng mahigpit sa sandalan at mapasigaw sa galing ni Max, umiwas sa trapiko, sa kalsada at kontroli ng manibela, kahit makipot at magulo ang daan. Para ito nakasakay sa isang mabilis na kotse, kahit tricycle lang ang sinasakyan nila. Pagkababa nito at matapos makahinga na maluwag, isa lang ang sinabi nito habang nakatingin kay Max. Hey, have you ever thought about racing professionally? Akala ni Max doon ay biro lang yon o kaya naman ay panluloko lang. Pero makalipas ang ilang buwan, dumating ang imbitasyon. May scholarship at libreng training sa Amerika bilang racer. Nung una, tumanggi pa siya agad. Attorney, ayoko, hindi ako sasama. Sabi niya noon habang nakahiga sa tabi ni Gab. Bakit naman? Tanong ni Gab habang hinahaplos ang buhok nito. Malayong-malayo yun eh. Amerika pa. Paano naman tayo kung aalis ako? Sagot ni Max habang nakakunot ang noo. Sasamahan kita. Susundan kita kung saan ka man mapunta. Simpleng sagot lang ni Gab. Hindi pwede no, may trabaho ka dito, may opisina ka, may mga kliyente ka. Di mo pwedeng iwanan lahat yun dahil lang sa akin. Pagtutol ni Max, ngumiti lang si Gab noon. Di mag-iipon ako ng maraming miles at pasensya. Lilipad ako pabalik-balik kahit gaano pa kalayo. Basta lang, makita kita. Kahit gaano kabalat kabigat ang mga kaso sa korte, lumilipad pa rin si Gab papuntang Amerika tuwing may libreng oras para lang mapanood, masuportahan at makasama si Max. Hanggang sa dumating ang araw ng dating maingay at makulit na driver ng tricycle sa terminal, ay naging isa na sa mga kinikilalang magagaling na race car driver, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo.
Ready ka na ba? Tanong ni Gab habang nakatayo sa gilid ng sasakyan. Tumango na matapang si Max at maingat na sinusuot ang kanyang helmet at inaayos ang suot na racing suit. Nakaparada sa harap niya ngayon ay isang makintab at mamahaling pulang sports car. Lumapit si Gab at dahan-dahang inayos ang kuwelyo at tali na suot ni Max. Kaya mo yan. Alam kong kaya mo. Bulong ni Gab habang nakatingin na diretsyo sa mga mata ng asawa sa ilalim ng salamin. Ngumiti na malawak si Max. Siyempre naman, kailan pa ako natalo? Huwag ka lang mag-o-overtake ng bawal o labag sa patakaran ha. Nakakakaba ka pa rin kahit kailan. Paalala ni Gab habang nakataas ang kilay. Napahalakhak na malakas si Max. Attorney naman talaga. Bakit? Nasa racetrack tayo. Dito bawal ang mabagal. Dito legal ang lahat. Paliwanag ni Max habang tinuturong kalsada sa harap nila. Oo nga pala, minsan nakakalimutan ko eh. Bago tuluyan sumakay at sarang pinto na sasakyan, mabilis na lumapit si Max at hinalikan sa labi si Gab. Para sa good luck, sabi ni Max. Namumula pa hanggang tainga si Gab kahit 5 taon na silang mag-asawa. Bilisan mo na at manalo ka. May hearing pa ako mamaya sa video call. Bawal lang malit. Sabi ni Gab. Pagkatapos ng karera, gaya ng inaasahan, ay nanalo na naman si Max. Pagbaba pa lang niya na sasakyan at pagkakabitaw ng helmet, tumakbo agad siya papunta kay Gab na naghihintay sa dulo ng linya. Yakap-yakap siya dito na mahigpit. Ano sa tingin mo? Galing ko no? Tanong ni Max habang nakangisi. Tinasan lang siya ni Gab ng kilay habang inaayos ang gusot sa damit nito. Ilang beses ka bang nag-overtake doon sa likuan kanina? Parang bawal yata yun ah. Panimula naman ni Gab. Lahat legal, attorney, maniwala ka sa akin. Depensa agad ni Max sabay hawak sa dibdib. Sigurado ka ba? Baka naman dinadaan mo lang sa bilis para hindi mahuli ng kamera. Pagdududa pa rin ni Gab. Promise! Tawa ni Max. Sinuot mo ba na maayos ang seatbelt mo? Nakita ko medyo maluwag yun kanina eh. Dugtong pa ni Gab habang sinisipat ang katawan ng asawa. Napahalakhak na malakas si Max at niyakap na mahigpit ang leeg ni Gab. Lumapit ang manager ni Max at iniabot dito ang tropeyo. Congratulations, Max! Another championship! Tinanggap yun ni Max. Ngunit sa halip na itaas sa ere, iniabot niya ito kay Gab. Nagulat ang lahat. Bakit sa asawa mo? Tanong na manager. Gumiti si Max. Kasi kung wala siya, baka hanggang terminal pa rin ako. Naalala niya sarili nung nagmamaneho pa siya ng lumang pulang tricycle. Akala niya hanggang doon na lang ang mundo niya. Hindi niya inakalang balang araw, papalakpakan siya ng libo-libong tao. At higit sa lahat ay may isang taong hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa kanya. Kapag may taong tunay na naniniwala sa iyo at ikaw din ay naniniwala sa sarili mo, walang pangarap na imposibleng marating. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!